Hello po mga kaibigan, ito po si Coach Sindri. So, welcome po dito sa Chess Stranger. So, ito po yung lesson na ipapakita ko sa iyo ay paano po maglaro ng middle game. So, maraming mga chess player na hirapan talaga maglaro sa middle game. Hindi nila alam kung ano yung dapat gawin. So, unang-una po ay huwag niyo pong kalimutan yung rules of chess. So ayon sa rules of chess or yung iba ay chess principle, sinabi po ni Grandmaster Bobby Fischer na after mag-move yung kalaban nyo, tingnan nyo muna yung threat. So marami pong nakakalam kung ano yung move na threat. So balit kapag naglaro na po, ay hindi naman po sinusunod yung instruction. Kahit ako ay nahihirapan rin ako minsan magpalo sa ganong klaseng principle na sinasabi ni former world chess champion Bobby Fischer. So ano bang ibig sabihin ng move na threat? Okay, ang move na threat ay isang move na mayroong atake. So inaatake niya yung pisa at ang susunod niyang gagawin ay kakapturin. So ito po, tingnan niyo po sa screen. Ito po ay matagal na po na game ito. Ito ay ginagamit lang natin na example. Mula po ito sa book na middle game manual, attacking manual. Okay, so nag-move po dito Bishop C4. Okay, so ang move na Bishop C4 ay mayroon pong attack sa knight. So yan ang tinatawag na attack. At mayroon siyang threat. Meaning mayroon siyang gagawin next move. Kakainin niya. So yan ang threat. Kakainin next move. So kapag ito ay hindi makita, so for example, karamihan sa mga chess beginner ay siyempre maraming blunder. Yun ang dahilan kung bakit hindi nag-i-improve yung kanilang games. Dahil hindi nila alam yung ginagawa ng kanilang kalaban. So yan ang ibig sabihin na after nag-move yung kalaban natin, ay tingnan muna natin kung may threat. So kung may threat, kailangan natin magdepensa. So mayroon pong tatlong paraan. Pwede natin depensahan or kainin yung attack na pyesa or i-move natin yung ating pyesa na threaten na i-capture. So dito hindi natin ma-move yung knight. So ito yung ginawa niya ay nagdepensa. Pagkatapos, ito yung next niya na ginawa ay Bishop H6. Nag-develop ito ng Bishop para makontrol dito yung ah, lines. Ito yung diagonal line para makalabas rin ito yung rook. Pwede niyang gamitin dito para mag-create ng attack. At saka mayroong set sa knight na rook takes knight or rook or bishop takes knight. So yan po ang mga moves na dapat natin hanapin sa middle game. So dito mali yung ginawa ng black dahil nag-move siya ng bishop f8. So mas maganda kung nag-move siya dito ng rook d8. So ito yung ginawa niya. Nag-move siya bishop h6, f8. Ito yung kanyang ginawa dahil mayroong ah, control ito yung bishop. So nag-move dito bishop para ang bishop makatulong sa atake. So mayroon ditong queen g4 para karoon siya ng double attack. So kailang makapagdepensa yan dyan ang king. So ito yung kanyang ginawa ay nag-atake, nag-move ng rook e1 para kainin yung knight. So may threat na naman yan. So yan ang mga moves na dapat nyong hanapin kapag naglaro kayo sa middle game kasi malakas yan, mayroong threat. So ma-force yung kalaban natin magdipinsa. So ito magdidipinsa siya dahil hindi yan pwedeng itulak ah, yung knight. So for example, kung ang gagawin ng black ay ayaw niya magdipinsa, okay, so gusto niyang kumain.
So, mali ito pag hindi siya magdepensa. So, for example, kainin niyo yung bishop. So, mayroon rook takes e6. Tapos, mayroon dyan discover attack next move. Or kakainin niya yung queen, may discover check. So, nag-move siya bishop d5. So, kainin lang. Tapos, king g7. Wala siyang magagawa. May ano dito. May meeting attack. May double check. Tapos, queen f7. May checkmate. So, king g7. So, capture yung kanyang queen. So, lugi dito talaga yung black. So, bishop c8 ang tamang move para ma-remove ang threat. So, pagkatapos, queen e8. So, after queen e8, so mayroon po yung threat sa bishop takes knight or rook takes knight. Then, nag-move siya bishop d7. So, wala na pong depensa dito yung black. So, yung kanyang ginawa ay kakainin lang, rook sacrifice. Tapos, kinain niya yung queen. Okay, capture lang. Discover check. So, may depensa. So, kakainin lang. Ayan, bishop takes bishop. So, force yung black na kakainin niya yung bishop para ma-remove yung checkmate. So, ayan. Tapos, mayroong rook takes f8. Hindi po kakainin yung queen. So, natalo po dito yung black dahil napakalakas na move ang ginawa dito ng white.